go to the office kahit hindi pa siya okay. And that may cause problem. Kasi hindi naman natin alam kung severe diverticulitis, moderate ba siya, perforated ba siya, o kung di dapat magre-rest ang Pangulo. Kasi as an internist, nakakakita tayo dyan, nakaswero yan, naka-antibiotic yan. Eh bakit papasok ang Pangulo? O ngayon, nasa na yung mga maiingay na talyanista sa Imada? Pagka Duterte nakipagkita sa mga opisyal ng China sa Pilipinas, nag-aalboroto sila. Pero pagka itong mga bangag sa Malacanang nakipagkita, tahimik naman sila. Yan ang problema ho mga kababayan, mga walang prinsipyo at paninindigan. At least tayo ho, yung mga tunay na may malasakit sa Pilipino at naiintindihan ang tunay na nangyayari dito sa bansa na to. Kung makipagkita man si Lisa dyan, walang problema. Bakit? Lakas mangutang ng asawa niyan sa bansang China eh. Ang lakas mangutang ng administrasyon itong si Marcos Jr. sa bansang China. Tapos maya binabanatan nila. Kalagayan ho nitong si Ngagbang ating pag-usapan dito sa video na to. Hindi ho lokaret na undersecretary ang makakasama natin dito sa video na to. Napakahusay na doktor. Dr. Tony Liachon. Siya ho ang magpapaliwanag kung ano nga ba yung diverticulitis na yan. Pambihira kakadivert ng kakadivert. Ayun. Namaga ang tumbong. Diba? Divert kayo ng divert ng usapan ha. Maliwanag. Flood control, may kasalanan kayo sa ayot sa gusto nyo. Dinadivert nyo. Ayan, diverticulitis ang abot nyo. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masayang-masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ay, ito yung mga larawang ating nakita sa mundo ng social media na kung saan makikita ho natin na talagang palsipikado talagang mga talyanista at sa Imada vlogger. Nung nakita nila yung mga larawan itong si Mayor Baste, nakasama niyang ambassador. Binisita ho kasi ng ambassador ng China, nag-courtesy resignation dyan sa Davao City. Pinuntahan nila yung napakagandang tulay na i-donate ng bansang China sa Pilipinas. Pero speaking of donation, mga kababayan, meron na ho ba kayong naalalang i-donate ng Amerika sa Pilipinas na nakapakipakinabang sa sambayan ng Pilipino? Ano ba na-donate nila? Pambira, wala ho tayo. Ni isang tulay sa Pilipinas, wala pa tayong nabalitaan, ha? Ngayong mga panahon na to, itong particular na tulay na to, karsada na to, infrastruktura na to, donation ito ng Amerika. Wala. Maya't maya, kung hindi China yan, Japan. Yan talaga yung mga kasi strategically, sila naman talaga dapat lapitan natin eh. Sa kanila talaga tayo dapat makipagkalakalan. Nandyan yung bansang South Korea, China, Japan, di ba, Australia, yan mga yan talaga yung pinaka strategically ang pinag-uusapan. Kasi yan ang mga malalapit sa atin. Amerika, layo nun. Tatawid pa ho tayo ng dagat. Napakalayong dagat. Bago tayo makarating sa Amerika. Pero yung mga yan, kaya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon tayo bumilib sa kanyang foreign policy. Rekta ho tayo kay Dr. Tony Liachon, kaugnay dyan sa kalagayan ng ating Pangulong Bangag. Usapan lately, itong health condition ng Pangulo. Anong masasabi mo dito? Well, una muna, I empathize with the President. Prayers, of course, to the President na sana makarecover siya. But ang nakita ko lang, there are four things yung constitutional compliance kasi the 1987 Constitution, just to cite Article 7, Section 12, requires that the public be informed in case of serious illness. And the severity, though I heard Yusek Claire Castro saying na I don't know the severity, but only the physicians can provide the medical authority to ensure that the disclosure is accurate, credible, and not reduced to a political spin. So since the President naman, inadmit naman niya na may diverticulitis siya, sinabi rin naman ni Yusek Claire, pero meron kasing
part doon on the severity of the diverticulitis eh. And this is the reason why rumors, gossips, fake news and fake documents are swirling around kasi hindi mo natutumbok yung truth. So if the president inadmit niya na meron siya, it would be sana proper for the president in the spirit of transparency together with the attending physicians niya na sabihin ko anong sakit niya, ano yung treatment na ginagawa niya, sinasabi niya nakasabaw siya, o ano ang possible complications, prognosis. Ang nangyayari, nakikita ko sa Pangulo, trying to be responsible as a leader, napipilita siyang pumasok. Nakita ko siya last night doon sa EDCOM with Senator Soto and Speaker Boji D. Parang mahina pa siya eh. Mahina So pa. therefore, hindi siya nakakapasok. Ngayon, But teka muna, Doc Tony. So are you telling us that it is possible that the President or Malacanang is not telling the whole truth in terms of the real condition of the President? maybe. Kasi ang nakikita ko kasi diyan, may constitutional mandate ka. Tapos mayroon ka moral obligation kasi based on what I read, the health of the president is aligned with the health of the country. Oo. So dapat may transparency ka and that's moral leadership. And then hindi naman immortal ang pangulo eh. Everybody nagkakasakit kahit mga CEO eh. And then meron din backlashes in other countries, no? Well, in other locally. But what's your fear? Na kung hindi man sila fully dinidisclose yung condition ng Pangulo, what is its implication? Well, it erodes yung public trust. At ang marami nag-speculate kung anong sakit. And in that way, hindi nalilinawan. And then the president would try to go to the office kahit hindi pa siya okay. And that may cause problem. Kasi hindi naman natin alam kung severe diverticulitis, moderate ba siya, perforated ba siya, o kung di dapat magre-rest ang Pangulo. Kasi as an internist, nakakakita tayo dyan, nakaswero yan, naka-antibiotic yan, bakit papasok ang Pangulo? Naku, delikado ho pala yan eh. Di ba? Yung palang yan, mga sakit na ganyan, dapat talagang pagka sinabing pahinga, dapat pala pahinga. Doc Tony, alam mo naman, di ba? Di naman lingid sa kaalaman mo. At alam ko na alam mo na yung ika nga galaw ng panganitong si Marcos Jr. Alam nyo kung anong klaseng yan, tawag dito, sintomas yan, ha? Baka malamang sa malamang hindi siguro mapigilan nitong si Marcos Jr. ang kanyang kabangagan. Kaya kahit sinabi ng doktor na, pahinga ka muna brother, relax ka muna. Hindi niya mapigilan kasi hinahanap ng katawan niya yung pagbubulbural. O di naman kaya siguro yung almusal niyang hinihahain sa kanya tuwing umaga ng kanyang mga kasama dyan sa Malacanang na kung saan sabi ni Senator Amy Marcos na nagchuchongge siya. Kung mabinat siya. So what I'm trying to say is also for the president. And then institutional stability. Na bakit dapat may caretaker muna siya. Either cabinet niya pag umaalis siya para makapahinga siya or the vice president. I don't know kung ano pwede. But I think... But don't you think it's political as well? Kasi if he rests constitutionally, it should be the vice president who should be the, Maybe. Pero that's a test of moral leadership eh. And also that kind of vulnerability will be translated into genuine leadership and service to the country. But Doc, kung meron kayong may papaya, I'm sure this is an unsolicited advice to the president. What will you tell him? I would tell the president to divulge kung anong meron siya with the attending physician to clear it once and for all. Yeah. And then kung may sakit siya, follow the doctor's advice, mag-rest muna siya. Kasi baka mag-relapse. And kawawa naman ng Pangulo. I saw the President medyo mahina. And may intindihan niya ng mga Mahina tao. pa yun. And that kind of vulnerability will be translated into a feeling, kawawa naman ng Pangulo. Sympathy, makikisimpatya ang ating mga kababayan. Kawain naman ang mga Pilipino eh.
Totoo naman yung sinasabi na yan itong si Doc Tony na ang mga Pilipino pagka kahit ano pang ginawa niyan, 'di ba? Pagka yan nagkasakit talagang yung awa talagang nandiyan. Kaya sabihin mo na Marcos Jr. kung meron kang colon can. Di ba sabihin mo yung katotohanan, hindi naman ka magagalit diyan. Wala namang problema yan. Kailangan magpahinga and is trying his best rather than tayong lahat in the dark as to the condition. Yun ang point ko. So we wish the President all the best, but in terms of constitutional mandate, moral leadership, I think the President should actually disclose that with attending physician and then rest and then gagaling din siya. All right. Anyway, I wish we Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman rekta ho tayo dito kay Sir Eli Soledad at dito kay ano pangalan nito? Itong si Kong Jing Paras ha. Tanggalin ko na siguro dito si itong si Mayor Baste. Gusto ko lang ipakita kung gaano katindi ang pagkabayas itong mga Talyanista sa Imada sa mga larawan na yan, di ba? Tayo nung kinita yan nitong si Mayor Baste Duterte, naiintindihan natin bilang isang local chief executive kung anong makakabuti sa yung siya yung nasasakupan, kagaya na lamang yung konting utang na loob na lang doon sa i-donate na tulay ng bansang China dyan sa lungsod ng Davao na kung saan binibida nitong si Bangag na kasama daw sa flagship project legacy project ng Bangag administrasyon. Nasopla ko siya tawag dito, pinuntahan ng mga opisyal ng Chinese embassy sa bansa natin, no? Rekta ho tayo dito kay Kong Jing para dito kay Sir Eli Soledad. Ano ba tong kanto? Mr. School Bukol Soto, nagmamagaling pa sa Korte Suprema. Nako, at hindi yan. Marami ho talagang kilay na nagtaasan doon sa pagbibida-bidaan itong si Tuta Soto. Pero alam niyo saan tayo bumili doon? Bumili pa ako doon. Wala pang 24 oras, nakapagpa-press con na siya. Pero yung issue ng mga maanomalyang flood control project, anak ng tokwa, kulang na lang, hindi natin siya mahagilap. Pambihira. Okay. Tara. At kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa'yo. Magandang araw, paring Eli. Napaka-debonair looking natin today, ha? Pinklawan tayo ngayon. Pinklawan, oo. Pinklawan. Pinklawan na Leni Robredo Wing. Hindi ka doon sa mga talunan ng mga Ontiveros at sino pa yung mga ibang pinklawan na yan. But anyway, magandang hapon po, mga kababayan. Lalo na yung mga Tayo ho, pagka nagping tayo, walang wing-wing, walang Risa Hontiveros, walang Leni Robredo wing. Pag nagping tayo, ibig sabihin, papuntang Baklita na ho tayo, ha? Walang wing-wing yan. Anak ng toko, anong wing-wing? Walang wing-wing. Wala, mga pinklawan, ano yan? Basta pinklawan, salot sa bayan, tapos yan. Wala nang maraming chebureche dyan. Nanganganib ang mga sitwasyon dyan dahil itong mga gunggong na mga senador, hindi pinag-iisip ang kapakanan ng ating mga mahal na mga kababayan dyan sa Taiwan, dyan sa Hong Kong, sa Macau, at saka sa mainland China. Pinapadeklara na persona non grata yung Chinese officials. Yan. Mabuti na lang, matino itong mga opisyal ng China at hindi agad sumunggab at hindi agad nag-retaliate. Kung ang laki sana ang problema natin, paring Eli, kung nag-retaliate dahil sa kabubuhan nitong mga senador, nag-retaliate ang China at pinag-uupakan yung ating mga OFWs dyan, napakalaking problema ng ating gobyerno. Mabuti na lang the China as a country who lived for thousands of centuries, civilization, matino ang pag-iisip. Hindi katulad nitong mga Diba? Tuloy natin. primitive na mga senators. Uncivilized thinking. Gusto nga ipadeklarang persona non grata ni Senate President Tito Soto. Ito pa, itong si School Bukol Senator, hindi lang nagpapahiya sa kanyang sarili tungkol dyan sa issue ng China
versus Philippines na dapat sana dadaan sa diplomatic na usapin, nagpakita din ng kabubuhan dito sa issue ng finality ng Supreme Court ruling on the Duterte versus House of Representatives case. Paling Eli, ano ba masasabi mo dito sa school bukol na senador? Well, yun, talagang nakadidismaya. Kasi yung kanyang mga naunang statement, bakit meron na rin siyang interview ngayon, no? Bago natin siguro ibigay mo yung clincher mo dyan, siyempre, kailangan verified. Why? Kasi, endorsement is a very, very important part of the constitutional requirement. Kaya nga, hindi ka pwedeng basta-basta mag-file ng impeachment. Halimbawa, ako, gusto ko mag-file. Hindi basta-basta mag-file ako kung walang mag-i-endorse. Or yung congressman mismo mag-file siya ng impeachment. Hindi siya pwedeng basta-basta mag-file kasi kailangan mo i-verify. Ano bang, naintindihan ba ni Iskol Bukol nung meaning ng verified complaint or Yan. verification? Verification is when you render or take a sworn statement that ito ay aking salaysay. Ito ay through my personal knowledge. So, kung halimbawa, ako ang complainant, si Eli yung endorser, hindi basta sabihan ko kay Congressman Saludar, Sir, pwede mo bang endorse itong complaint ko laban kay Marcos? O laban kay Sara? Sabihin mo, patingin mo na ng pipirmahan ko. Ito ba ay kailangan, ito ba ay ikaw ba ang gumawa nito at may personal ka bang kinalaman dito? Siyempre, kung pipirma siya, talagang nag-sworn siya na alam niya yung pinipirma. Sa verified talaga. Verified. So, sabi ni Soto, mahirap na daw kasi kailangan verified. Hindi ba isang tao na nagmamaang-maangan na abogado, hindi naman abogado, tapos magpapaengot-engot sa kanyang pag-iisip, nakakahiya yun. Talagang iskol-bukol ka na senador pagka ganyan ka. Di ba, paling Eli? Ano masasabi mo? So, yun ho, wala akong masama na ang sabi kasi sa Supreme Court, ang kanila layunin dito, patinuin Patinuin. yung proseso. Hindi basta-basta. Kasi, tama ho, kasi nasa saligang batas, kaya nga may mga one-year bar rule, kasi hindi makakapagtrabaho ang presidente o vice-presidente at iba pang Kung impeachable palay officer. ang file. Maya-maya, file ka ng file. So, magpa-file ka isang beses sa isang taon, pero ayusin mo yung pag-file mo, verify lahat, kompleto. Walang hindi gawa-gawa o kung ano man. Okay. Meron pa isa. Mayroon pa, I-confirm din ng member ng House supporting the grounds for the complaint. Ano? Tapos, every member should be given a copy of the complaint. Ano? As well as the evidence supporting, ha? Okay lang, bigyan lahat. Yan, okay. mahirap daw kasi kailangan daw mayroong ebidensya yung complaint. At siyempre, bakit ka mag-file kung wala kang ebidensya? Tulad nito kay De Jesus. Narration of facts, kinukuha lang niya sa mga dyaryo or mga media reports. mga media reports. At yun na yung basihan niya ng walang attachment kung may magpapatibay ba siya ng ebidensya. Kaya nga, bogus complaint, kung wala kang ebidensya, pero mayroon kang nilalagay ng mga charges doon, paano mo mapuprubahan na may katotohanan yung nilalagay mong charges or offenses ng isang impeachable officer. Kaya nga kailangan may ebidensya. So, hindi lang yung verified yung complaint mo, pero
dapat may ebidensya. So, ibig sabihin ni Soto, mag-file tayo ng complaint, maski walang ebidensya, basta pirmado ng congressman ay okay Okay. na. Napaka-school bukol mo naman, Soto. Ha? Diba? Paring Eli, ano mo Meron mo? pa yung pangalawa, yung binabanggit ng Supreme Court na dapat lahat ng pipirma, nabigyan mo ng kopya. Oo. Kasi ibig sabihin, talagang totoong sumasang-ayon ka at alam mo yung nilalaman ng complaint. Yes. Di ba? Tama naman yan, ha? So, sabi ni Soto, Para lang hindi binasa. bakit bigyan ng kopya? Baka yung iba, kung ayaw magbasa, ayaw hindi na daw pwedeng mag-impeach. Hindi, napaka-stupido naman ng ganung pag-iisip, di ba? Kaya nga, bibigyan mo ng siyang kopya kasi magtatanong siya, pare, ano ba yung nilalagay mo dyan? Ano ba ito pipirmahan ko tungkol Ano ba sa pipirmahan impeachment? ko? Hindi. Basahin ko muna bago ako pipirma. Yung mga tanga o yung mga binayaran para pumirma, maski hindi niya nabasa, ay yun ang ayaw ng Korte Suprema. Kasi yun ang bogus. Bogus endorsers. Tulad nung karamihan, kaya nga in-strike down ng Supreme Court yung fourth impeachment complaint ng House dahil napakamaraming bogus na pumirma na hindi man lang nila nabasa kung anong pinipirma nila. Pero sabi ni Toby Chanco, nagkabigayan lang ng pera kaya sila pumirma. So, that is the purpose ala Mr. Iskol Bukol kung bakit ito ay nilahad ng Korte Suprema itong desisyon nila to create reform, to create the reality that is being demanded by the Constitution as far as the impeachment process is concerned. Pero kung daldal ka lang ng daldal, hindi ka nag-aral, pagtataluanan ka ng mga tao, even those people na walang alam, pero alam nila yung kabubuhan mo dyan sa mga pinagdadaldal mo, di ba, paring Eli? So, mga kababayan, itong si Soto, palagay ko, maangan lang ito kasi galit na galit siya kasi tingin ko interesado siyang maging presidente, pare. Anong tingin mo? Yun nga, binabanggit galit siya na hindi matutuloy yung impeachment. Kasi hindi siya, alam mo, makakaupo lang ito in his wildest dream na maging presidente kung may ma-impeach si Marcos, ma-impeach si Sara. Pero kung hindi ma-impeach, not in his wildest dream will he ever become president of this country. So, to dream is impossible dream. He is Yung dream niya, galit siya kasi yung impossible dream niya dream na lang. hindi matutupad. Hindi Kung matutupad. pahirapan yung impeachment process. Yun ang sinasabi nito. Okay, dito, Sek, dahil sa pinag-usapan, ikaw bilang abogado, marami na mga kilala ko abogado na sabi natin na talagang sila ay hindi sumasang-ayon pero irespeto. Dito, yung tinatawag na co-equal branch, kasi ikaw ay Pangulo ng Senado. Di ba tatlong sangay ng pamahalaan sa atin, Ehekutibo, Legislatura at Judiciary. Itong si Senator Tito Soto, nasa legislative. So, bakit niya parang binabastos at kine-question yung desisyon ng Supreme Court? Ito, unanimous, Ni isa man walang tumutol at yung nag-iisang ini-appoint ni Pangulong Marcos Jr. na si Justice Raul Villanueva. Mas matindi pa yung sinasabi. Pumabor po na kung saan ay pumabor dito kay BP Sara na unconstitutional yung impeachment. Yeah. So ano masabi mo rito yung parang ito kung merong judicial overreach itong si Soto overreach din. Nung una, bago sila nag-MR ang House at saka karami-rami pang sumama parating din ang kanilang petition for certiorari sa Korte Suprema, hindi lamang ang House of Representatives. Isa rin ito si Soto na nagdadaldal na
kikriticize niya yung desisyon. Eh sana, tumahimik na sana siya kasi nagbigay nga ng pinali na desisyon ang Supreme Court. Pero nagdadaldal pa rin siya. So, ang isip tuloy ng maraming kababayan natin ay, ano bang pinagdadakdak nito? Is he really so desperate na maging presidente ng Pilipinas dahil ambisyon niya yan, pero hindi magkaroon ng bunga dahil he will never be elected, but he will feel that kung may ma-impeach, ituloy yung impeachment kay Sara, baka maging pag natanggal si Sara, i-appoint siya na vice president. Di ba? Yun ang ambisyon niya. Lalo na pag matanggal si Marcos, siya ang maging presidente. Kaya pumuputok ang butsi niya dito sa final decision ng Korte Suprema. Ang feeling niya, Ano pala? Kumbaga ika nga kaya talagang gumugusto itong si Tuta Soto. Namamagasa ho siya na kung saan matanggal si VP Sara, matanggal si Marcos Jr., tapos bigla siya pumasok sa eksena. Anak ng toka. Kung gusto mo maging presidente, Tuta, takbo ka sa 2028. Hindi yung babrasuin mo. Kapal na mukha nitong Tuta Soto hirapan na to, ng impeachment. Pero kung nagpa-advise ka sa abogado mo at binigyan ka ng pag-aaral ng abogado mo, you would have realized that the decision of the Supreme Court in the Duterte versus House of Representatives is a very, very practical and solid decision. Wala pong house show dyan. Tulad ng mga pinaggagawa nyo dyan na pinapahamak nyo ang ating mga OFWs. Magdideklara kayo ng mga persona non grata. Akala nyo, Myanmar yung pinapapersona non grata nyo or Laos na mga opisyal. China yan. Nandyan ang mga OFWs natin. Correct. Nandyan yung trade natin, import at saka export, exchanges. So, kung babuyin nyo yan, ano mangyayari sa atin, di ba? Ito maganda yung binabanggit. Yung Sige. nagkuhente Okay. nitong desisyon, si Senior Associate Justice Marvick Leonen. Leonen, si Leonen. Ito, point ni Pinoy, Pero sabi niya, dapat yung impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. So, ang ibig sabihin dito, kasi ang ginagamit, kasi nakaraan, bistado naman na Sec Jing, na parang hindi gustong papanagutin si VP Sara Duterte, hindi issue ng accountability, kundi talagang gustong matanggal para may gustong pumasok sa 2028 elections. Kasi, politika. kasi pinredict na nila na kung hayaan lang, they will not do anything to tilt the balance. Ibig sabihin, kusang loob ng Pilipino, napapanalunin nila si VP Sara. Because yung tatay niya talaga, ang bottom line kasi nito, yung tatay na kinidnap nila at pinakulong, napaka bago natapos at hanggang natapos, na-maintain niya yung kanyang performance and trust rating to at least between 75 80% sec, to 80% 80%. naalis na sa natapos na pwesto. So yung Duterte name ay nasa puso at diwa ng taong bayan. So si Vice President bilang Duterte, nadadala siya sa pangalan ng tatay niya. So inevitable na matanggal ito kasi nananatili ang pagmamahal ng tao kay Digong Duterte. So, wala silang matatapat or itatapat. Kaya gusto nilang matalbog sa impeachment so that she will no longer be qualified to run for the presidency. So, hinahatak nila ng hinahatak. Kaya sinasabi ni Justice Leonen, you should not
use accountability when your purpose is political. Correct. Palakpakan natin itong si Associate Justice Leonen, no? Ang ganda ho nung sinabi niya na yon. No? Ginagamit nilang excuse yung accountability, gayong ang tanging pakay naman ho talaga nila babuyin yung mga kalaban nila sa politika. Napakahusay ng mga punto de vista at argumento. Pinapa-account nyo, Grabe. pero Saludo. gusto nyo lang mag-create ng numbers. Kagaya nung nagkabayaran, according to Bitanco, numbers yun, sheer numbers. Kaya nga galit na galit si Soto kasi yung hindi daw nagbasa, hindi na pwede ngayon kasi kailangan magbasa nung complaint. Pero Sec Jing, hindi naman kinakailangan sabihin mo nagbasa ka eh. Basta nabigyan ka ng kopya. Nabigyan ka na. Para walang sisihan na, ay, hindi ko alam yung pinirmahan ko eh. Hindi, may kopya ka eh. No. O, eta nga kung di mo binasa. Yes, Parang ganun lang, yes. di ba? Oh. Nabigyan ka ng kopya. So, alam mo yung decision mo. So going back to that ruling, what is your last statement to the statement of Justice Marvick Leonen? So, dito, ang binabanggit lang, talagang pinatino ng Supreme Court yung proseso ng impeachment dito po sa ating bansa na hindi, kasi ang mga pinai-impeach nila, hindi basta-basta eh. Mga halal ito ng taong bayan eh. Sec Jing at humahawak ng mataas na posisyon. So, siguro ito'y magsisilbing leksyon sa ating mga mababatas, lalo na sa House of Representatives. Kung mag-file ka ng impeachment, sabi niya, dapat nasa konsensya, seryoso, at may bigat. So, may talagang kumpleto, may ebidensya. Oo, hindi tulad dito na puro lang parang cut and paste lang. Ha? Nitong abogado na pa-islang-islang pa. Pero cut and paste, walang nilalagay na basihan. Ha? Halimbawa, sinabi na, si Marcos pumirma ng ganito. Hindi makatarungan yung pirma niya, ganyan. Yun ang sinasabi niya. Pakita niyang tao, kunyari, totoo yung kanyang impeachment. Pero anong basihan na sinasabi mo? Mayroon ka bang in-attach na ebidensya na ito yung General Appropriations Act, ito yung NEP, ito yung GAA? Wala. Puro lang narration of ikangay napulot niya ng mga puro accusation. hearsay yun, pag matatawa. Yeah, this it's all hearsay. Now, ngayon, isa pang nakikita ko dito na possibility, Eli, ay magkaroon ito ng epekto sa present filing ng impeachment, yung kay Jesus at saka sa bayan muna. Kasi noong last week, in-announce na nila na initiated na daw yung kasi under the Francisco ruling, once it is endorsed by the plenary to the Committee on Justice, the act lang of receiving the Committee on Justice, it is deemed filed, it is deemed initiated. Pero ngayon, mukhang may pagbabago dito sa ruling. Sabi nga nitong si Mr. Joel Chua, yung congressman sa Manila, it is very imperative for the House to review the rules on impeachment kasi there will be changes. Hindi ito dahil retroactive ito. Noong July 2025, nagbigay ng desisyon ng Korte Suprema, that is the point to be reckoned with. Na nag-take effect itong desisyon na ito. So, kung mayroon mang proseso na sinundan nila base sa old rules nila, magbabago yun. So, tulad ngayon, halimbawa, kami na hindi kami tumuloy dahil alam namin na ilalaglag na nila yung complaint doon sa Committee on Justice at immediately it is deemed initiated, we will have second thoughts on filing, on refiling kasi
ang nakikita ko na definition ng initiation is no longer the one in the Francisco. It is now a different approach. Hindi na upon endorsement to the Committee on Justice, there is an immediate initiation. There is yet the process called determination of form and substance. And in that is not born overnight. So, as of now, based on this ruling, hindi pa din initiated, maski natanggap na ng Committee on Justice, yung dalawang complaint na yun. Oo. So, yun po ang nakikita ko. Pero, well, I have to study more. Pero yun ang outright at the pace of this decision, yun ang implication na nakikita ko bilang isang abogado. Ayun. Siguro maganda, abangan din natin yan. At sa Monday, umpisa na kagad, no? Yung hearing dito sa, ano, no? Dito sa impeachment na ito, yung Abangan natin, tayo talagang nananabik na kung anong gagawin nila dyan sa naging desisyon na yan ng Korte Suprema. Excited na rin ho tayo. Itong si Tuta Soto, isa ho siya sa mga talagang gigil na gigil matanggal itong si VP Sara. Di ba? Ulitin ko lang yung sinabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Tigilan na natin ang impeachment. Talunin nyo na lang siya sa 2028. Tapos ang usapan. Anak ng toko, sambayan ng Pilipino ang magpapasya kung talagang, kasi simple lang, kung nagnakaw si VP Sara, hindi mananalo yan sa 2028. Di ba? Ilinatag na nila yung mga ebidensya ang gagamitin nila sa impeachment dyan sa TRICOM, dyan sa Quadcom, dyan sa Justice Committee, kung sino-sino pinagtatawag nila. Gamitin nila lahat. Ilinatag na nila lahat. Di ba? Sinira na nila si VP Sara. Bakit si VP pa rin na nakikitang maging presidente ng sambayan ng Pilipino? Diyan ho sila nagkakaproblema. So guys, maraming salamat to. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.